Ilang hakbang kontra bullying ang inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Kasunod dyan ang pag-aaral na nagsabing isang dahilan niya ng mababang performance ng mga estudyante. Nakatutok si Ivan Mayrina. Lumang problema na ang bullying sa mga paaralan, pero lumala pa ngayon dahil pwede ng 24 oras ang pambubuli sa isang estudyante hanggang labas ng campus sa pamamagitan ng social media. Gaya ng nakilala namin noong 2022 na si Ariel, hindi niya tunay na pangalan. Dahil nakatikim ng masasakit na salita, napilitan siya mag-deactivate ng social media accounts. It really did affect me mentally, although I know na for me it's wala lang, pero somehow it affects you, and I underwent through counseling and therapy. It's really hard receiving online mean comments. Kasi kung dati, yung bullying, pag alis mo ng eskwela, you're away from your bully. No? Pero ngayon, kahit na wala ka na sa eskwela, pwedeng mag-continue yung bullying through social media platforms. Ang pambubuli natukoy pang dahilan ng mababang performance sa mga mag-aaral sa Program for International Assessment o PISA noong 2018 at noong 2022. Pero lalong malala ang bilang sa Pilipinas kumpara sa global average. Mahigit kalahati ng mga lalaking estudyante sa bansa ang nakararanas ng pambubuli ng ilang beses sa isang buwan, higit sa 21% sa buong mundo. Mahigit 40% naman ng mga Pinay na estudyante, mas marami rin sa global average. Kaya naglatag si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ng mga hakbang kontra bullying sa pulong nila sa Pangulo sa Malacanang. Kabilang dyan ang pagtatag ng Learners' Rights and Protection Office, kung saan pwedeng isumbong ang pambubuli pati harassment. 120 sa mahigit 150 na mga kasong hinawakan daw nito ang naresolba. Sa mga nangingimi na magsumbong, lalo kung guro o school official ang irereklamo, palalawakin ng DepEd ang hotline nito, maging sa mga anonymous o mga nagrereklamong ayaw magpakilala. Isinama na rin ang bullying sa mga tutugunan ng Catch Up Fridays, programang tumutok sa mga estudyanteng nahuhuli sa kakayahan sa pagbasa. It's not just reading. It will be reading, and then there will also be values ed na pwede nating maituro sa ating mga learners pagdating sa mental health at pagdating na rin sa bullying. Pinatututukan ng Pangulo ang lahat ng aspeto ng edukasyon para mapahusay mga estudyanteng Pilipino kumpara sa iba na nasusukat sa ranking ng bansa sa PISA. Talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school at saka yung nutrition. Dati na rin napatunayang may epekto ang gutom ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, kaya ang dating 120 days sa feeding program ng DepEd gagawin ng pambuong taon. Malaking tulong ang higit pa sa pagdoble ng budget ng DepEd para sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.